Atraso dahil sa utang o 5-6 daw ang nakikitang motibo ng otoridad sa pagpatay sa pulis. Yung leader ng mga vendor sa isang grupo, sa isang linya, siya ang co-maker. Pag sinabi niya, hindi ko kilala yan, hindi ko bibigyan. Pag sinabi ho niya, kilala ko yan, co-maker ka. Kumbinsido naman ang misis ng biktima na sina Sir ang nasa likod ng pagpatay. Ipinakita pa niya ang listahan ng utang nito sa biktima. Alexis, kung saan ka man naroroon, pagbabayaran mo yung ginawa mo sa mister ko. Masyadong brutal ang ginawa mo. Buti pa, sinaksak mo na lang na isang saksak. Itinanggi naman ni Sir ang bintang. Pero sa tingin mo, anong dahilan bakit magagawa nung Alexis na patay ito si Sago? Yun lang sir ang masasabi ko sa inyo. Iyan ang hindi ko masasagutin. Hindi ko nga alam kung paano niya rin kami papatayin. Pati nga ako, biktima rin ako. Hindi ako masamang tao. Kakasuhan siya ng murder habang patuloy na pinaghanap ang nakapatay na si alias Alexis. Dindo Flora, News 5. Susunod, habulan ng mga pulis at isang sospek sa Caloocan, huli sa kamera. Sospek nambugbog daw dahil sa agawan ng pasahero sa jeep. At si Timbre mo kay Tulfo, perwisyong resto bar sa QC, inireklamo ng mga kapitbahay. At ang part 2 ng mga iwas stress na exercise para kay Mrs. ihatid namin sa Wais. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Sanay daw sa putok ng gyera at bala si retired US Army Stephen Amponin. Pero nang manirahan siya sa Pilipinas, abay, ibang klaseng kalbaryo ang kanyang dinanas. Sobrang ingay raw ang inaabot ni Amponin galing sa katapat na bahay niyang Pax Grill Resto Bar na nasa barangay Paligsahan sa QC. Sa sobrang ingay, kailangan raw ni Stephen na maglagay ng earphone sa pagtulog. At dahil hindi nga makatulog, inubos na lang niya ang oras para kunan ng video ang maingay na bar. Heto, panoorin nyo. Ay, naglapit ako dyan kasi itong kapitbahay ko across the street, Pax Grill and Resto Bar, owned by ang mga ex-seminarians, ay lagi nag-iingay-ingay. Ay sa una, nagpunta ko dyan, nag-usap para kung pwede sila magbaba ng volume, walang nangyari dyan. So then nagpunta ko sa barangay, ay ayaw nila magharap sa barangay para usapan. So sabi ng barangay, ay ayaw natin kung anong gagawin natin. Ay lagi ako nakikinig sa Wanted sa radyo, so sabi ko, ay tingin ko kung anong advice bibigyan nila dyan. Para aksyonan ang reklamong ito, kausapin natin si Ramil Hirang, Administration Chief ng Environmental Protection and Waste Division ng QC. Magandang umaga, sir! Ay, sir, good morning nga. Opo. Pasensya lang, nasa inspection ako. Okay lang. Sir, yung po problema dyan sa Pax Grill Resto Bar, bakit hindi pa po natin maayos-ayos? Tagal-tagal na yan, sir. Una nang nailapit po yan sa programa ko sa radyo, kala ko naayos na, hindi pa pala. Ang last inspection kasi namin, sir, dyan, nitong January 28, binalidate lang namin yung compliance dun sa unang inspection. Nung unang itinawag nyo kasi sa amin yan, kinabukasan, in-inspect namin kaagad. Ngayon, nag-iwan kami, nag-list kami ng mga violations nila. Okay. Tingnan namin yung second inspection, nung January 28, kung may compliance sila.
Kaya lang, yung inspection, reveal na wala talaga silang compliance. O, so anong ginawa nyo nung malaman nyo na walang compliance? Sila doon sa existing ordinance. Kaya nga po, so Yung anong... sa soundproofing ordinance, wala talaga. So, ang ginawa namin, recommend na kami ng issuance ng cease and desist order dyan. Kailan po mangyayari yun? Hindi ko alam kung kahapon na-receive ng Business Permit and Licensing Office o ngayong umaga. Sir, alam nyo, ang aking pakiwari, mukhang meron po mga tao dyan sa City Hall na ayaw pong mapasara itong Pax and Grill. Bakit kamo? Kasi nga naman, kung napasara na yan, wala na silang pupuntahan gabi-gabi para uminom, tumakam ng malamig na serbesa at with matching pulutan na chicken feet at meron pang ka-table na yung agogo dancer. Ano po? Sir? Hello? Sir. At saka isa pa, sir, ano? Sabi nyo, 2 beses na kayo pumunta at bakit hanggang ngayon, yung pagpupunta nyo doon, nasasayang lang sapagkat walang resulta. Bakit naman, sir? Sir, pasensya lang, hindi ko masyadong marinig Pero ang sa akin po talaga dyan, kaya po na-recommend na namin yan parang ang in-recommend po namin, stop operation order na. Okay. Kasi sir, alam nyo sir yung kumakalat na balita doon sa lugar na natapalan daw po ang ilan sa mga kasama nyo dyan. Hindi po kayo hindi ko sinasabing kayo. Yung mga kasama nyo dyan sa City Hall, natapalan na raw po ng pera at pupunta raw po dyan gabi-gabi para mag-relax. Kaya nga raw hanggang ngayon, hindi pa napapasara-pasara yun. At nagmamayabang daw po yung mga may-ari ng bar na kaya raw nila magtapal ng mga taga-City Hall. Sir, Yun po ang hindi ko alam. hindi nyo alam. Pero definitely po, sasabihin ko sa inyo ng diretso, hindi ho kasi kami kasama dyan. Hindi kasama. Trabaho lang ho to, wala tayong ibang Opo. kung ano pa man. Opo. Sino yung kasama doon sa sinasabi po ng mga may-ari at saka ng mga waiter na meron daw sila mga tinatapalang mga taga-City Hall? Sino kaya yun, sir? Wala po akong alam, sir. Wala ka alam. Wala po akong alam dyan. Okay, sir, para mapatunay na wala talaga kayong alam sa suhulan, then you have to prove to us at ipasara nyo na po yan. Dapat po within this week. Kung pwede po bukas. Ang problema kasi, sir, yung pong sa aming departamento, yung pong EPWMD, yung pong Environmental Protection and Waste Management Department, kami po ay recommendatory lang. Mayroon po kasing implementing body nung... Sino po yung implementing body, sir? Yung BPLO? Oo, kasi po, kaya lang, hindi ko naman po inaano kasi dyan po, yung po kasing pagpapasarado ng isang establishmento, alam naman po natin na mayroong legal aspect. Kaya po yung... Sir, may legal hold on. Okay. Opo. Sabi mo, meron na kayo initiate na cease and desist order at yan ay ipapasa nyo sa taga-BPLO dahil yun ang implementing body. Okay. Opo. Kung totoo po yung sinasabi nyo at hindi po kayo ng bobola, tatawagan po namin later yung BPLO at sasabihin namin kung natanggap na yung inyong cease and desist order Sige po. letter para mapasara na po yan by today or tomorrow. Biyernes pa man din po bukas. Baka naman magyugyugan yung mga kasama nyo sa City Hall dyan sa Pax Grill na yan. Sigurado, Yung mga dahil katibol pang, Bernes daw Giro. ang maraming taong pumupunta dyan tuwing Bernes daw. Kaya nga. Biyernes bukas. Di ba? Baka nandun yung mga kasamaan mo, nagre-relax. Ngayon pa lang siguro, meron na silang reservation doon. Sir, yun ang hindi ako pamilyar. Basta po ang Sige, sa amin, sa okay. departamento namin, Alright. kung ano po yung aming mandato, ginawa na namin. Sige. Basta sir, tatawagan ko after this yung BPLO to ask them kung talagang merong ang lumabas na cease and desist order coming from your office. Tama ba, sir? Sige po, sir. Pwede rin po kami mag-provide ng kopya kung kailangan nyo po. Please. At gusto ko, sir, by Friday, anyway, kami po ang maghihikayat sa BPLO na mapasara na po yan. Ano po? By hook or by Sige po, crook? sir. Tapos magpaano po kayo ng tao nyo, bigyan namin kayo ng kopya. Lahat po ng dokumento tungkol sa operasyon ng bar na yon. Alright, sige. And then, one more thing, sir. Stay away from that place kasi chismoso po yung mga may-ari at saka mga waiter doon. Pinagchichismis nila yung mga pupunta doon ng mga tao pero I don't have to mention kasi hindi ko naman nakita yung pagpunta. Pero chinichismis, sir, madalas daw mga taga-City Hall, ginugood time daw doon sa lugar na yun. Ano po? I'm just letting you know, sir. Okay? Salamat po, sir! Sige po. Gandang umaga po.